Natukoy na rin po ang salarin sa mga kaso ni na Francisco Baldomero, Jose Daguio at Miguel Belen. 3 sa 6 na insidente ng extralegal killings mula nang umupo tayo. 50% po ng mga insidente ng extralegal killings na nangyari sa maikling panahon ng ating panunungkulan ang patungo na sa kanilang resolusyon. Ang natira pong kalahati ay hindi natin tatantanan. Ang pag-usig hanggang makamit ang katarungan. Pananagutin natin ang mga mamamatay tao. Pananagutin din natin ang mga korap sa gobyerno. Nagsimula ng mabuo ang ating Truth Commission sa pangunguna ni dating Chief Justice Hilario Davide. Hahanapin natin ang katotohanan sa mga nangyaring di umano katiwalian noong nakaraang 9 na taon. Sa loob ng linggong ito, pipirmahan ko ang kauna-unahang executive order na nagtatalaga sa pagbuo nitong Truth Commission. Kung ang sagot sa kawalan ng katarungan ay pananagutan, ang sagot naman sa kakulangan natin sa pondo ay mga makabago at malikhaing paraan para tugunan ang mga pagkatagal-tagal ng problema. Napakarami po ng ating pangangailangan mula sa edukasyon, infrastruktura, pangkalusugan, pangangailangan ng militar at kapulisan at marami pang iba. Hindi kakasya ang pondo para mapunan ang lahat ng ito. Kahit gaano po kalaki ang kakulangan para mapunuan ang mga listahan ng ating pangangailangan, ganado pa rin kami. Dahil marami nang nagpakita ng panibagong interes at kumpiyansa sa Pilipinas. Ito ang magiging solusyon. Mga public-private partnerships. Kahit wala pa pong pirmahang nangyayari dito, masasabi kong maganda ang magiging bunga ng maraming usapin. May mga nagpakita na po ng interes. Gustong magtayo ng expressway na mula Maynila, tatahak ng Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, hanggang sa dulo ng Cagayan Valley. Nang hindi gugugol ang Estado kahit na po piso. Sa larangan ng ating sandatahang lakas, mayroon po tayong 36,000 nautical miles na baybayin. Ang mayroon lamang tayo, 32 barko. Itong mga barkong ito, panahon pa ni General MacArthur. May nagmungkahi sa atin, ito ang proposisyon. Uupahan po nila ang headquarters ng Navy sa Rojas Boulevard at ang Naval Station sa Fort Bonifacio. Sagot po nila ang paglipat ng Navy headquarters sa Camp Aguinaldo, agaran bibigyan tayo ng $100 milyong at dagdag pa sa lahat ng yan, magsusubi pa sila sa atin ng kita mula sa mga negosyong itatayo nila sa uupahan nilang lupa. Sa madali pong sabi, makukuha natin ang kailangan natin, hindi tayo gagastos, kikita pa tayo. Marami na pong nagalo at nagmungkay sa atin mula lokal hanggang dayuhang negosyante na magpuno ng iba't ibang pangangailangan. Mula sa mga public-private partnerships na ito, lalago ang ating ekonomiya at bawat Pilipino makikinabang. Napakaraming sektor na matutulungan nito. May papatayo na po ang infrastrukturang kailangan natin para paluguin ang turismo. Sa agrikultura, makakapagtayo na tayo ng mga grains terminals, refrigeration facilities, maayos na road networks at post-harvest facilities. Kung maisaayos natin ang ating food supply chain sa tulong ng pribadong sektor, sa halip na mag-angkat tayo, ay maaari na sana tayong mangarap na mag-supply sa pandaigdigang merkado. Kung maitatayo ang minumungkahi sa ating mga railway system, bababa ang presyo ng bilihin. Mas mura, mas mabilis, mas maginhawa
at makakaiwas pa sa kotong cops at mga kumokotong na rebelde ang mga buwabiyahe.